Ang aking mga sagot sa pagsusulit na ito. Pagsuri ng tula. Suriin ang tula ni Sheila Abayon na pinamagatang hikbi ng anak ng isang bayani gamit ang psikolohikal na pagdulog. Ang pagdulog na ito ay nakatuon sa pagsuri ng kalooban at kamalayan, ulirat, isip, diwa, kaluluwa ng isang tao na nakapaloob sa akda. Una, anong nakapagpapahikayat sa mga tauhang nabanggit sa tula? Ang tula ni Sheila Abayon, hikbi ng anak ng isang bayani, ay naglalarawan ng mga tauhang nabubuhay sa pangyayaring kaugnay sa pagkamatay ng isang bayani. Ang nakapagpapahikayat sa kanila ay ang mga masidhing damdamin sa pagdadalamhati, bighati at pangungulila sa pagkawala ng kanilang ama. Ang mga tauhan ay nahaharap sa matinding emosyon na pagsubok dahil sa trahedyang ito, at ito ay nag-udyok sa kanila na magtanong hinggil sa kahulugan ng pag-angat para sa kanilang karapatan. Dalawa, ano ang saloobin ng persona tungkol sa kahirapan at kawalang katarungang nangyari sa lipunan? Ang aking sagot ay sa tula ni Sheila Abayon, mahayag ang saloobin ng persona ukol sa kahirapan at kawalang katarungan sa lipunan. Ang persona ay puno ng lungkot, pangungulila at pahihinayang sa mga pangyayari na naglalarawan ng di makatarungan at pag-aapi. Ang kamatayan ng ama na isa sa ipinakita sa tula ay simbolo ng sakit at bighati na dulot ng kahirapan at kawalang katarungan. Pangatlo, ano ang kamalayan? Ang ipinangkaw ng persona sa mga Pilipino. Ang persona na tula ni Isabela Abayon, hikbi ng anak ng isang bayani. Ito ang aking sagot, ay nagpapakita ng kamalayan hinggil sa mga Pilipino tungkol sa mga panghihirap, pang-aapi at trahedya sa lipunan. Pinapukaw ng persona ang kamalayan sa karahasan ng pagtinding laban sa kawalang katarungan at pagsulong ng mga karapatan. Ang tula ay naglalaman ng mga mensahe ng nag-uudyok sa mga Pilipino na maging mapanagot, magmahal sa edukasyon, at ipaglaban ang katarungan sa pamamagitan ng damdamin at pagpapahayag ng sakit sa pagkawala. Pinapaalalahanan ng persona ang mga Pilipino hindi dapat maging apitik sa mga isyu ng lipunan at sa halip dapat magsanib pwersa upang baguhin ang karapatan at itaguyod ang katarungan. Pang-apat, ano ang problema o pagsalungat ng masalamin na nabanggit sa mga tauhan sa tula? Ito ang aking sagot. Kahirapan ay ang pagkamatay ng bayani at pangangailangan ng mga naiwang mahal sa buhay ay nagpapakita ng salaranin ng kahirapan. Ang pagdanas ng mga tauhan ng lungkot at pangungulila ay nag-uugnay sa kalakaran ito. Pangalawa, kawalan ng katarungan. Ang di pagkatarungan sa pagtrato mula sa mga berdugo at pasista ay nagpapakita ng pangangailangan para sa katarungan. Ang pagkawala ng bayani ay naglalarawan ng kawalan ng patas na sistema. Pangatlo, pagsubok ng pag-asa. Sa pag-asa, ang damdamin ng pag-alala
at panghihinayang ay nagpapakita ng pagsubok sa pag-asa. Ang mga tauhan ay naghaharap sa hamon ng kahulugan ng kanilang laban at ang pagtanggap ng katotohanan. Ang kanilang bayani ay nawala. Panglimang katanungan, paano nasalamin ng tula ang psikolohiya ng manunulat? Ito ang aking kasagutan. Una, pagtangis para sa katarungan. Ang pagsuri ng panunulat sa kawalan ng sa katarungan ng lipunan na nag-ipakita sa tula ay na maaaring maging bunga ng kanyang sariling pananaw at mga karanasan. Pangalawa, damdamin ng pagdadalamhati. Ang malalim na lungkot, pangungulila at hinagpisa na isalaysay sa tula ay maaaring magbukas ng bintana sa damdamin ng manunulat. Ito ay yung aking sagot. Pang-anim na katanungan, paano makakaapekto ang mga mensahe ng tula sa iyong damdamin at kaisipan? Ito ang aking sagot. Ang hikbi ng anak ng bayani ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa damdamin at kaisipan ng mambabasa. Ang mga paksang kahirapan, kawalan ng katarungan at pag-asa para sa pagbabago ay maaaring magbigay daan sa pakikiramdam ng lungkot, pangungulila at pangangailangan ng aksyon. Ang mensahe ay tula ay maaaring maghatid ng inspirasyon at panghalaga sa mga prinsipyo ng katarungan at pagtutulungan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga emosyonal na koneksyon sa mga tauhan at tema ng tula. Maaaring mapaamo o mapanawagan ang damdamin ng mambabasa hinggil sa mga isyong binanggit. Ito yung aking mga kasagutan sa 6 na katanungan. Maraming salamat po at magandang gabi.